Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, katutubong mangyan sa Oriental Mindoro tinulungan ng militar na makapanganak sa ospital. Pagtaas ng kontribusyon sa SSS hinaharangan ng ilang mambabatas. EDSA rehabilitation ngayong taon sisimulan ng DPWH. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpaabot ng assistance ang militar ng 4th Infantry Battalion sa isang katutubong mangyan sa Bulalakaw, Oriental Mindoro para siya'y maihatid ng ligtas sa ospital sa kanyang panganganak. Sa tulong ng mga tropa, binigyan ng maayos na transportasyon si Ginang Norma Dakle mula sa Sitio Balang, Barangay Benli patungong Bulalakaw Community Hospital. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga katutubong mangyan sa tuloy-tuloy na serbisyo ng 4th Infantry Battalion sa kanilang komunidad, lalo na sa pagbibigay ng kanilang pangangailangan at sa tulong sa mahihirap na sitwasyon tulad ng panganganak. Hinaharangan ng ilang mga mambabatas ang pagpapatupad ng pagtaas sa mga kontribusyon ng Social Security System o SSS sa taong 2025. Nagpahayag ng panawagan sina Baguio Representative Mark Go at House Labor Panel Head at Rizal Representative Fidel Nograles sa ilalim ng House Resolution 2157. Diin ni Go, may kakayahan ng SSS na suspindihin ang pagtaas ng kontribusyon dahil tumaas ang kanilang revenue sa 15.6% o 353.82 billion pesos noong 2023 mula sa 306.16 billion pesos noong 2022. Dagdag panigo, mayroon ding malawak na panawagan mula sa lahat ng mga sektor na ipagpaliban ng contribution hike dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya. Isiniwalat ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manny Bonoan na magkakaroon ng gobyerno ng Pilipinas ng mga malalaking proyektong infrastruktura ngayong taon, kabilang ang kumpletong rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Bonoan, inatasan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagandahin ang riding quality sa EDSA at magsisimula ang rehabilitation nito simula 2025. Giit ni Bonoan, nilalayo ng proyektong rehabilitasyon na tugunan ng matagal ng issue sa highway, gayon din ang pagpapabuti ng pangkalahatang karanasan sa pagko-commute para sa milyong-milyong Pilipino. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.